Good evening everyone. My name is Princess Leah Daru. And I will talk about the elements of the state and the fundamental principles and state policies under the Philippine Constitution. Here's the four type element of a state. Number 1, population. Ito ay tumutukoy sa bilang ng mga tao na maaari na nanirirahan sa isang partikular na lugar o rehiyon. Ito ay maaring isang lungsod, bayan, lalawigan, bansa o kahit na ang buong mundo. Halimbawa, Pilipinas, tumutukoy na lumalaki ang population dahil sa mataas na rate ng pagdami ng mga tao. Ito ay maaaring epekto sa pagkakaroon ng sapat na serbisyo sa kalusugan, edukasyon at trabaho para sa lahat. Number 2, territory. Maupod ni siya ang tumutukoy sa isang partikular na lugar o sakop ng lupa sa may mga government. Mausab ni siya ang gatukoy sa sistema ng pamamahala ng isang bansa o rehiyon, tulad na nga ba ng pagbuhat sa batas, pagbibigay ng mga serbisyong publiko. Sovereignty, ito ay tumutukoy sa kapangyarihan at autoridad ng isang bansa. And let's talk about Article 2, Section 1, Government Authority. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga tao. Ang gobyerno ay nagmula sa mamamayan at para sa mga mamamayan. 6. The separation of church and state shall be inviolable. Ang paghiwalay ng simbahan at estado. Ang gobyerno, estado at ang relihiyong simbahan ay magkahiwalay at may kanya-kanyang papel. Section 10. The state shall promote social justice in all phases of national development. Ang estado ay magsusulong ng yugto ng pambansang pag-unlad. Tulad ng ng gobyerno ay may realidad na itaguyod, katarungan at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Section 11. The state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Ang mga estado daw kuno ay pinapahalagahan ng ang dignidad ng bawat tao at ginagarantiyahan ang buhay, paggalang sa mga karapatang pangtao. Ang gobyerno ay may paninimula sa likas na dignidad at halaga ng bawat tao. Section 14. To recognize the role of woman in national building and shall ensure the fundamental equality before the law of woman and man. Ang estado ay kinikilala ang papel ng mga kababaihan sa pagbuo ng bansa at magtitiyak sa pangunahing pagkakapantay-pantay sa harap ng batas ng mga kababaihan at kalalakihan.